Hello? Hello? The new DJI Mic Mini. Nandito ako ngayon sa port ng Dumangas. Babalik ako ng Bacolod para magtrabaho. Actually, nagtatrabaho pa rin naman ako. Pero yeah, babalik ako ng Bacolod. And I'm trying this new setup using my phone. And nag-download kasi ako ng anong tawag nito? Blackmagic camera app. Alam ko yung Blackmagic yan parang siya, ang cinematography na tool. Equipment, yan. So, I can see, ang ganda ng pala niya, ng interface niya. Meron siyang, yung settings na need mo for video recording. So, maganda siya. And, setup sa isang iPhone. So, okay din. Medyo balik ko lang yung yung screen ko kasi yung mismong cellphone holder ko sa sasakyan. Medyo hindi naman ganoon ka-quality, pero pwede na. So, inaantay ko lang yung barko na dumating. And naisipan ko mag-record, although medyo palobat na yung phone ko, pero there's no problem with that. So, nakita niyo dito yung gamit kong dami, may parang umuwi. Parang nagbiyahe ng malayo. Pero nagstay kasi ako sa bahay ng isang week at medyo marami akong gamit na naidala pa uwi. So, marami rin akong dadalhin gamit pabalik. Siguro naisip ko lang, wala akong maisip na topic eh. Pero mag-usap lang tayo, usap lang. So, for those na hindi alam yung situation ng RoRo or roll on roll off tama ba? Roll on roll off. Kasi yung concept lang is to travel to different island or inter-island ng mga sasakyan tsaka goods. So ito yung mode of transportation for inter-island. Alam ko sa ibang countries gumaganito din. And RoRo din naman yung tawag because of the roll on roll off. Tama ba? So yun. And dito na pila kami. So ang barkong nakuha ko na binili ko is yung Supercat. Actually, Fastcat pala yung tawag. Hindi ko alam kung saan ko na yung Supercat, pero Fastcat yung tawag. And I know from this this boat ride. Ang 1 hour, 1 hour boat ride from Dumangas Port to Bacolod Port. Isa siya sa pinakamabilis, pero yung pinakamahal din. Pero I bought it for convenience naman. Kasi yung ibang barko medyo mahabang pila dahil sa lakas ng ulan for the previous days due to the bagyo. So ganito yung buhay ng tatawid-tawid ka ng isla. So there are two options kasi para tumawid ng isla. One is the fast craft or yung parang siya, maliit na barko na mabilis. And the other is itong RoRo. Syempre, the best thing sana is bridge, 'di ba? Kasi for the past ewan ko, decade na nga siguro kasi alam ko nung college pa to na pag-uusapan na. For the past decade, more than a decade pala, napaplanuhan na naggagawa ng bridge papuntang Panay Island and Bacolod, pero until now wala. So stuck tayo dito. Wala namang problema, okay lang naman. Medyo ma-pricey lang, pero we don't have any choice. Naka 4 minutes na ako sa video ko and ito lang yung pinag-uusapan. yung mayanig yung camera because naka-attach lang yung So yeah, I don't know. I just would like to record whatever it is in my mind. So dito sa buhay biyahero. Tawid ng isla.
basically, tulad nito nung sa from Bacolod to Dumangas na biyahe ko. Usually, ito paunahan. So, technically, there is a schedule. Pero syempre, it would depend dun sa sa pag-alis at pagdating ng mga barko. So minsan I don't know if they can stick to the schedule because hindi naman kasi kumbaga may times na may delays during the transit or may delays during the loading. So may lang, reference schedule but doesn't mean na yun talaga yung schedule. So nangyayari, paunahan, whoever is the one na darating, yun yung pipilahan ng tao. So here in Bacolod and Dumangas or the Panay Island, ang barko na nagbabiyahe is Montenegro, TriStar, and itong Fastcat. So, well, tatlong barko nga, tatlong companies. Which is I think on some areas of the Philippines, sila din naman yung nagbabiyahe. For some, there is for Fastcraft, OceanJet, Wisam, ganun. Pero alam ko Montenegro, meron Fastcraft, merong Roro. I don't know if they are the biggest. I don't know. So, yeah. Honestly, my first impression sa pagbiyahe is, yun. I thought, nakakapagod. Which is, nakakapagod naman. Pero, pagka naman pala, regularly mo siyang ginagawa. Parang wala lang. Mabilis, mabagal, may antayan. Ganun talaga. Yun yung sakit sakit ng Pilipinas. Isla-isla kasi tayo eh. So masasanay ka talaga na tatawid ka using barko. That's a good thing, that's a bad thing. Well, it depends. People tend to adapt naman based on the situation eh. Ganun tayo mga Pilipino. Ganun ka-resilient ang mga Pilipino pala. Ganun yung impact I guess nung pagiging inter-island nung connection per city, which is fine. Anyway, haba na ng kwento, 7 minutes na kwento. Gusto ko lang mag-record kasi gusto ko lang din mag-upload. Anyway, ano pa ba? Ano gusto niyong pag-usapan? Siguro ano ba? May isa akong gustong pag-usapan. Recently, adulting really hits real. As in, it hits very real. When you're at this age and then you're facing challenges. Hindi, ang hirap kasi sabing facing problems eh. Kasi I tend to remove the term problem and make it a challenge. Nakuha ko yan sa corporate life. Kasi parang alarming and negative pag nagsabi kang problem. So challenge na lang. Yeah. So in this age, parang sampal sa mukha. Yun yung feeling ko eh. Sampal sa mukha yung need to provide. Sa situation ka na to, wala pa akong anak ha. Wala pa kaming anak ng misis ko. Pero for the past days, it reflects yung yung feeling na you need to provide. You need to represent as someone who can provide for the family. I'm not saying na breadwinner ako ah. I'm just saying I'm feeling the heaviness of the responsibility. Which is kudos dun sa mga ever since breadwinner, no? Especially nung ever since college pa lang siguro breadwinner na sila. I can't imagine how hard is your life at that time. I can't imagine, really. Kasi ako medyo swerte ako noon. Pero right now, parang reality hits hard. It very hits hard. So, for those na mga bata pa, na may mga kakilalang ganun na yung buhay, na sila na yung classmate nila, for example, breadwinner na, o nagtatrabaho na yung classmate nila to provide for their family, or at least help man lang sa family nila. Tapikin nyo sa likod. Kausapin nyo. Let them feel young.
let them feel that they are part of your generation. Kasi they are forced to mature. So for those na say for example, they work to have money to provide for their family or provide lang man for themselves. Ayain nyo sila ayain nyo sila, libre nyo sila. Kausapin nyo, kaibiganin nyo. Kasi at some point, sila din yung tutulong sa inyo. Sila din yung tutulong sa inyo psychologically. Magsasabi sa inyo na kaya nyo yan kasi sila kinaya nila eh. So yeah, nanggagaling lang ako I stayed here in our hometown for a week and got to meet different people. I got to meet different past connections, past relationships na nag-rekindle lang. Like for example, old friends na ang tagal naming hindi nag-usap. And come to realize nga na pare-parehas na kaming dinadaanan ngayon. Kaya nga, at this age, reality hits hard. You have to be responsible. For those siguro na friends yun na think or rather battling their own battles right now, talk to them. Yeah, talk to them. Like katulad sa akin, I was afraid that this trip that I did na umuwi ako for a week dito sa bahay would be a burden. Pero it resulted to me meeting meeting old friends, talking, releasing any bad anxieties rather. Releasing anxieties, laughing with them. And it felt great. It felt great talaga. So, yeah, anxieties I think could be battled with friends. Yeah, as humans, as social creatures. Matawa lang ako pero I think that's one way to relieve the anxiety that I'm battling right now. Pero yeah, thankful naman ako na may support system ako. So, thank you guys for listening. Peace out.